Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagtungo sa kwarto nila at agad na kinatok si Tam sa banyo. Agad namang binuksan ni Tam ang pinto. Nakangiting inangat ni Jan ang eco bag na dala niya. Thank you. Kinuha ni Tam ang eco bag at muling sinara ang pinto. Umupo naman si Jan sa couch at sinandal ang likod sa sandalan. Bahagya siyang napapaisip, iniisip niya kung bakit hindi nabuntis si Tams. Nalulungkot talaga siya kasi inaasahan niya at sigurado na siyang mabubuntis ito. Gusto na rin kasi talaga niyang magkaanak uli. Pambihira naman. Paano kaya kami makakabuo uli ni Tams? Lumabas si Tams mula sa banyo na nakaputing na roba. Ninitian niya ito at nilahad niya ang kamay niya para palapitin ito sa kanya. Lumapit naman ito na may ngiti sa mga labi. Hinawakan nito ang kamay niyang nakalahad, tsaka niya ito pinaupo sa mga hita niya. Agad niya itong niyakap at hinagkan sa pisngi. Why you look so sad? Tanong sa kanya ni Tams. Am I? Yeah, why? Wala naman, akala ko kasi sure na magkakababy na tayo eh. Bakit ba kasi gustong-gusto mo magka-baby? Nakakapuyat mag-alaga ng baby. Willing ako magpuyat. Napangiti na bahagya si Tam sa sagot nito. Tsaka iniisip ko siya, gustong-gusto niya ng kapatid. Naawa ako sa anak natin eh. Wala siyang kalaro. Malungkot kaya ang only child. I know. Don't worry, God will give us another baby. But I guess not now. Hinalikan siya nito sa labi ng isang damping halik. Smile na. Utos nito at bahagyang hinaplos-haplos ang pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Napangiti na rin siya dahil doon. Sa office ni Tamara. Kausap ni Tamara si Jelay sa opisina nila. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang kliyente nilang nagre-reklamo. Anong balak mo ngayon, Tams, dun sa matronang yun? Sabi ko naman sa'yo na huwag kang makipag-negotiate dun. Matindi pa ang sapak sa utak nun kay Rika. Natawa si Tamara sa sinabi ni Jelay. Sira ulo ka talaga. Sabihin mo yan pagkaharap natin si Rika. Natatawang sabi ni Tams. May pinirma naman siya kaya hindi siya pwedeng hindi magbayad. Kaso nga lang maapektuhan ang workers natin. Madedelay ang sasahurin nila. Kung hindi kasi nila papakiusapan ang kliyente nila, paniguradong mangangailangan pa sila ng abogado at laking abala pa yun. Ilang sandali siyang nag-isip at biglang napangiti habang matamang nakatingin sa kaibigan. Ano yun? Paluwal ka muna. Nakangiti niyang sabi. No way, bahala ka dyan. Matigas bumbunan mo eh. Napanguso na lang si Tam sa sagot ni Jelay. Kasi naman, confident talaga siya na walang masasabi si Madam Felicity sa gawa niya. Pero nagkamali siya. Talaga ngang may sapak sa ulo yung matrona. Biglang tumunog ang telepono, agad namang dinampot ni Jelay ang auditibo. At buong sigla nitong sinagot ang nasa kabilang linya. Aloha, Tamar's Interior Office. How may I help you? This is Madam Felicity. Can I talk to Miss Dilo? Napaawang ang labi ni Jelay na mapagsino ang nasa kabilang linya at tumingin kay Tams. Madam Felicity, good afternoon. Jello is here. Parang gumaganda po ata kayo ngayon na. Magiliw na sabi ni Jelay. Napahagikik na lang si Tamara dahil sa pangbobola ng kaibigan niya dito. Talaga lang ah, may x-ray vision ka ba? Napangiwi si Jelay sa marting sagot nito. Sa boses po, halatang bumata kayo ng mga 50 years. Sabay abot ni Jelay ng telepono kay Tams dahil narinig pa niya itong nagtataray. Baka hindi siya makapagpigil at mamura niya talaga matrona. Madam, hello, this is Tamara. Putol ni Tamara sa pagtataray ng nasa kabilang linya. May mga sinasabi pa kasi ito at akala si Jelay pa ang kausap. Miss Dilo, pwede niyo nang ituloy ang trabaho niyo. Agad na sabi ng nasa kabilang linya. Pagkarinig nitong si Tams na ang kausap. Napaayos ng pagkakaupo si Tams sa narinig dahil nahihimigan niya dito na mukhang mawawalan na siya ng problema. Ibig po bang sabihin okay na po ang design sa inyo? Wala na po tayong problema? As what I've said, pwede niyo nang ituloy. Hindi dahil gusto kong trabaho mo. Pinakausapan lang ako ni Mike na huwag kang pahirapan. Mike Montesilio? Yeah, so bukas na bukas din umpisahan niyo na ulit ang trabaho. At sana as soon as possible, matapos niyo. Yes, madam. I assure you na matatapos ang trabaho sa napag-usapan nating deadline. Okay. Ayun lang at binaba na nito ang telepono. Binaba na rin ni Tamara ang telepono. Nakangiti siyang tumingin kay Jelay. Okay na, Jelay. Pwede nang ituloy yung trabaho. Anong nangyari? Nadala ba sa pambobola ko? Si Mike. Kilala kasi ni Mike. Kinausap ni Mike. Ayos din tong si Mike eh no. Taga-solve ng problema mo. Yeah, he's like a guardian angel.
Nakangiti niyang saad. Naisipan ni Tamara na puntahan si Mike. Gusto niya itong pasalamatan ng personal. Ito talaga ang nagiging savior niya kapag lunod na siya sa problema. Kahit imposibleng masolusyonan ng mabilisan ang problema niya, kayang-kaya ni Mike. Una, ang tungkol sa ama niya na halos ilang taon na niyang sinubukang ayusin pero bigo siya. Si Mike lang pala ang magiging daan para matapos ang problema niyang yun. Ngayon naman ito. Kakakiyat pa lang niya sa palapag kung saan ang opisina ni Mike. Palapit siya ngayon sa desk ng sekretarya ni Mike. Nakayuko ang sekretarya na mukhang abala sa kung ano man ang ginagawa. Kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Hi, nandyan ba si Mike? Umangat ang mukha ng babae at tumingin sa kanya. Bahagya itong nagulat na makita siya. Malamang sa hindi posibleng namumukan siya nito. Agad itong tumayo at nginitian siya. Ikaw si... Tamara Dailo. Dugtong niya sa sasabihin nito. Sandali lang po, ma'am. Mabilis itong kumatok sa opisina ni Mike. Binuksan nito ang pinto pagkatapos kumatok. Mga ilang sandali lang ay muli itong lumabas na may magandang ngiti na nakapaskil sa mukha nito. Pwede na po kayong pumasok, ma'am. Salamat. Lumapit siya sa pinto at pinihit ang seradora ng pinto at marahan niya itong tinulak. Tsaka siya tuluyang pumasok. Nakita niya si Mike nang ngiti-ngiti agad. Nakatayo ito sa may desk at agad na naglakad pasalubong sa kanya. What a pleasant surprise, Tamara. Nakangiting wika nito at agad na humalik sa pisngi niya at marahan siyang niyakap nito. Gumanti din siya ng yakap dito. Mga ilang sandali silang nagyakap tsaka bumitaw. I came here just to thank you. Just to say thank you. Nakangiti niyang wika dito. You're welcome. Nakangiting sabi nito na mukhang alam na naman nito ang pinunta ni Tom sa opisina niya. Halika, upo ka. Hinawakan siya nito sa kanyang likod ng isang palad nito. At giniya siya sa black leather sofa na nandun. Umupo siya at ganun din ang ginawa ni Mike. Umupo ito sa tabi niya. Mike, salamat. You're an angel. Really? Wala yun. May magagawa naman kasi ako eh. Hindi wala lang yun. Mga major problem ko. Kaya ang mga inaayos mo. Bumaba ang tingin ni Mike sa kamay niyang nakahawak sa kamay nito at muling tumingin sa kanyang mukha. Anything for you, Tamara. Wika nito habang matamang nakatitig sa maganda niyang mukha. Let's go? Saan? Dinner tayo, treat ko. Parang lalong umaliwala sa mukha nito sa narinig. Talaga? Dinner date? Dinner date, so sasama ka? Of course, let's go. Sayang ang libre. Nagtawanan silang dalawa sa pahayag na yun ni Mike. Nagtungo si Tamara at Mike sa isang restaurant na malapit lang sa opisina ni Mike. Nag-convoy sila nito dahil may dala namang sasakyan si Tamara. Nakaupo sila sa pandalawahang lamesa na nasa isang sulok ng restaurant. Nagsisimula na rin silang kumain ng in-order nila. How's Yam? He's good. Actually, papasok na siya sa school this coming school year and he's very excited. Kayo ni Jan, magpapakasal na ba kayo? Nawala ang pagkakangiti ni Tom sa tanong na yun ni Mike at binigyan na lang ng pansin ang pagkain. Napansin naman yun ni Mike. Problem? Nothing. Hindi ba namin napag-uusapan yan? Ay, ang hina talaga ng lalaking yun. If I were him, I would marry you right now. Too bad again, Mike. Hindi ikaw siya. Saad niya napilit pinasigla ang boses. Hi! Sabay silang napatingin sa taong nagsalita. Agad na tumaas ang kilay ni Tom sa mapagsino ang taong nasa harap nila ngayon. Biglang-biglang parang kumulo ang dugo niya pagkakita dito. Martina, sambit ni Mike. Date with Mike Toms? Where's Jan? Bruha na to. Kung sinasampal kaya kita ng kaliwat kanan para makita mong hinahanap mo. Bakit? Gusto mong puntahan? Nasa bahay na namin siguro siya ngayon. Sorry to say pero hindi ka nagtagumpay na paghiwalayin kami. Taas kilay niyang sabi dito. Bumaling na lang si Martina ng tingin kay Mike. Mauna na ako, Mike. Nagbeso ito kay Mike. Sinulyapan muna nito si Toms na dinaasan naman agad ni Toms ng kilay bago ito tuluyang umalis. Speaking of Jan, may usapan pala kaming susunduin niya ako sa opisina ngayon. Agad niyang hinalungkat ang bag niya para kunin ang cellphone. Shucks, where's my phone? Naiwan ko ata sa office. Sabi niya habang patuloy sa paghalungkat. Hayaan mo na, Tams. May intindihan naman siguro rin Jan to. Explain mo na lang mamaya pag-uwi mo. Nakaupo si Jan sa sofa sa salas. Naka-boxer shirt lang ito at puting sando. Umiinom siya at halos hindi na maipinta ang mukha nito. Kanina pa niya inaantay ang pagdating ni Tams. Nang sunduin niya ito sa opisina kanina, wala ito doon.
Hindi naman masabi ni Ana kung nasan ito. Kasi ang pagkakaalam daw ni Ana ay uuwi na ito. Sinubukan niya itong tawagan pero ring lang ng ring ang cellphone nito. Naisipan na lang niyang umuwi. Naisip niya na baka umuwi na ito. Pero dismayado siya na wala naman ito sa bahay pag-uwi niya. Nag-alala siya bigla kaya tinawagan niya ang halos lahat ng dapat tawagan. Pero biglang-bigla, ang pag-aalalang naramdaman niya ay napalitan ng pagkainis nang may matanggap siyang MMS galing kay Martina. Tom's and Mike were in the picture because I'm very happy. Sa larawan na pinadala sa kanya ni Martina, mukha itong nagtatawanan habang kumakain. Pero ang pagkainis na nararamdaman niya kanina pa, ngayon ay galit na talaga. Dahil 10:00 na pero wala pa rin ito. Halos 1 oras na siyang umiinom. Laklak na nga ang ginagawa niya. Maya-maya lang narinig na niya ang ugong ng sasakyan mula sa labas at mukhang si Toms na ang dumating. May susi naman ito ng gate kaya hindi na ito bumusina pa para magpabukas ng gate. Mga ilang sandali lang bumukas ang pinto at niluwanan si Toms. Bahagya pa itong nagulat na makita siya. Medyo madilim sa kinaupuan niya dahil patay ang ilaw sa sala at ang tanging umiilaw sa kabahayan ay ang bukas na ilaw sa dining area. Sinara ni Toms ang pinto at lumapit kay Jan. Still up? Yumukod siya at hinalikan ito sa labi. Sorry kung late ako umuwi. Nag-dinner kasi kami ni Mike. Medyo napasarap ang kwentuhan eh. Jan, sorry nakalimutan ko yung usapan natin. Hindi ito mimik. Tinungga nito ang huling likido sa baso at babagsak na nilapag ang baso. Let's sleep. Tangi nitong sabi sabay tayo. Patay, mukhang galit. Okay lang yan, Tams. Romansa lang katapat niyan. Mawawala din ang galit niyan sa'yo. Natawa siya sa sarili niyang sinabi sabay tayo. Kinuha niya muna ang basong ginamit ni Jan sa pag-inom mula sa center table at dinala sa kusina. Pinatay niya ang ilaw sa dining tsaka umakyat. Agad siyang nagtungo sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahiga na si Jan pero wala si Yam. Naisip niya baka nasa kwarto ng yaya nito. Hindi na niya binuksan pa ang ilaw dahil bukas naman ang lampshade. Agad niyang nilapag ang bag niya sa couch at nagtungo sa closet niya. Agad siyang naghanap ng may susuot. Saan ba yung binigay ni Rika ang lingerie? Kailangan isuot ko yung makikita pati kaluluwa ko. Halungkat hanggang... Ayun! Mabilis siyang pumasok sa banyo pagkatapos makita ang hinahanap niya. Ito ang lingerie na pasalubong sa kanya ni Rika mula Hong Kong. Agad siyang nag-shower ng mabilisan, toothbrush at nag-gargle pa ng mouthwash. Lumabas siya ng banyo at nagtungo sa tokador niya. Humarap siya sa salamin at agad blower ang buhok ng mabilisan. Kahit hindi pa ganong tuyo ang buhok niya, pinatay na niya ang blower. Nagwisik siya ng paborito niyang tender poison perfume. Winagwag muna niya ang buhok tsaka tumayo sa harap ni Jan. Medyo may distansyang layo niya dito para siguradong makikita agad nito ang kabuuan niya. Suot niya ang isang itim na lingerie sa sobrang nipis ng tela. Halos lumuwa ng kanyang kaluluwa. Ikapitong anghel sa langit na tagapagbantay ng ikapitong langit. Ako ang patnubay sa kalokohan kong gagawin sa aking iniirog. In the name of love. Nag-sign up the cross siya at nagpakawala ng hangin sa bibig. Jan. Tawag niya dito pero hindi ito dumilat. Jan. Muli niyang tawag dito. Nakatitig siya sa mata nito at inaantay ang pagdilat nito. Dahan-dahan namang dumilat si Jan. Nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis na ngiti na kaya niyang ibigay dito. Pero halos malaglag ang panga niya nang talikuran lang siya nito. Dinidmang alindog ko. Samantalang madalas halos ang gaban ako nito. Kahit hindi naman ganitong suot ko. Nakakainsulto to Tingnan lang natin kung sa gagawin ko sa'yo kung hindi mo isigaw ang salitang you're so good. Magawa nga mga tinuturo sa akin ng mga maluloko kong kaibigan. Kinabukasan, abala si Tom sa pagluluto ng breakfast. Ngayon niya lang ito ginawa dahil si Jan ang madalas na nagluluto ng breakfast nila. Hey Naughty! Halos mapaigtad siya ng biglang hawakan at pisilin ni Jan ang pangupo niya. Niyakap siya nito mula sa kanyang likuran. Pasaway ka talaga. Bakit ka nagluluto? Bakit hindi mo ako ginising, Ang sarap kasi ng tulog mo. You look so tired and so sleepy. She said in a giggling, almost teasing voice. Tama na dyan, tama na nga. Tumigil naman ito sa ginagawa niya at pinatay na rin ni Tamara ang kalan. Upo na doon, maghahain ako. Kiss mo muna ako. Ayan, okay na? Isa pa. Muling hirit nito.
Paglapat pa lang ng labi niya, agad na hinawakan ni Jan ang likod ng ulo niya at siniil siya ng isang agresibong halik na tinugon naman niya. Parang wala silang kasawa-sawa sa paghalik sa isa't isa, parang lagi silang sabik na akala mo ay matagal nang nagkalayo. Habol ang hiningang tumigil sila. Ikaw na lang kaya ang breakfast ko. That's not good idea for now. And why? Halos nag-uusap sila na magkadikit ang mga mukha nila. Just a quick. Natawa ng malakas si Tams. Quick ka dyan, meron pa ako. Bitawan mo na ako at maghahain na ako. Kailangan ko na rin pumasok. Meron pa rin ba? Ang tagal naman yan. Niloloko mo lang yata ako eh. At bakit naman kita lolokohin? Bitaw na. Oh, Jan, ano bang ginagawa mo? Meron pa nga, ang kapal. Nakangising sabi nito. Tinulak niya ito palayo. Alam mo ikaw, napakaano mo talaga. Doon ka na nga. Who would not be? If an enticing woman like you is in front of me. Bolero, sige na, doon ka na. Isang madiing halik muna ang binigay nito sa kanya bago ito umalis. Nailing na lang si Tamara at inayos ang pagkain. Nagtungo siya ng dining na dala ang 2 serving plate sa magkabilang kamay. Ito na ang breakfast. Masiglang sabi niya habang palapit sa dining at nilapag niya ang mga ito sa table. Yumukod siya kay Yam na nakaupo rin. Binigyan niya ito ng halik sa pisngi. Susubuan ka ni Mami ah. Nag-opo naman ang bata. Umupo na rin si Tam sa tabi ni Yam habang si Jan nakaupo sa short side ng table at si Yaya nasa kabilang gawin ni Yam. Okay, let's pray first. She led the prayer and after that, nagsimula na silang kumain. Nilagyan na ng fried rice, scrambled egg at bacon ang plato ni Jan. Agad namang sumubo si Jan. Bahagya itong natigilan sa pagnguya. How is it, Jan? Masarap ba? Tanong ni Tams. Sarap. Talaga, are you sure? Nang lalaki pa ang matang tanong ni Tams. Yeah, sobra. Mabilis na sagot ito at muling sumubo. Bigla namang may nag-doorbell. Sino kaya yan? Sambit ni Tams. Ako na, Yaya. Agad na sabi niya dahil tatayo na sana si Yaya para itong magbukas. Agad na tumayo si Tams at nagtungo sa labas. Patakbo siyang nagtungo sa gate at agad na binuksan ito. Ang nanay ni Jan ang nakita niyang nakatayo sa labas at nakangiti agad. Ah, tita, kayo po pala. Tuloy po. Tamara, pwede bang Mami nang itawag mo sa akin? Sige po, Mami. Nakangiti niyang wika pero nahihiya talaga siya dahil hindi pa rin siya komportable. Pero sobrang bait ng magulang ni Jan sa kanya. Nang ibalita kasi ni Jan na ayos na sila ni Tams, sobrang tuwang-tuwa ito at humihirit na naman agad ng apo. Nandito ba si Jan? Opo, nagbe-breakfast. Tamara, Iha, I want to talk to you about Jan's upcoming birthday. I want to give him a surprise party. Can you help me about it, Iha? Of course. I would be very happy if I'll be part of it. Mabilis na sagot ni Tams na bakas sa tinig ang excitement. Hindi rin niya makakalimutan ang karawan nito dahil yun ang araw na nagbago ang buhay niya. Nakwento na rin ni Jan ang lahat sa kanya about the birthday gift para dito. At siya nga ang inakala nitong regalo. Pati ang paghanap sa kanya ni Jan noon, pati ang ginawang pagsuhol sa staff ng hotel para lang makuha ang footage ng CCTV. Ginawa niya, pero masyado talaga mahigpit at hindi siya napagbigyan. Kung sana lang ay ginawa niya ang mungkahin nila Rika noon na hanapin ang nakabuntis sa kanya, baka naging maayos ang lahat noon pa man. Kaso ang gulo ng utak niya noon at isa pa ayaw niya namang magkaroon ng ugnayan sa lalaking nakama niya. At paano kung pamilyadong tao pala yun o kaya isang matanda? Ewan ba niya? Basta hindi niya talaga gustong makita ang lalaking nakabuntis sa kanya. At yun ang malaki niyang pagkakamali. Pero alam niyang ilang buwan pa bago ang kaarawan ni Jan, ganun lang talaga siguro ang mga mommy kapag birthday ng anak. That's good. Just keep it a secret. Okay po. Good morning everyone. Magiling na bati ni Madam Ami sa lahat. Lola! Hiyaw agad ni Yam pagkakita sa matanda. Agad itong bumaba sa kinaupuan at sinalubong ang matanda ng isang mahigpit na yakap at maraming halik sa pisngi. Natawa naman ang matanda habang nakayuko ito. Lumapit din si Jan dito at humalik sa pisngi. Napadalaw ka, Mom. Halika, mag-breakfast ka muna. Hindi na kasi kayo dumadalaw eh. Kailan pa kayo pabalik sa bahay? Naglagay naman ng plato si Yaya sa harap ni Madam Ami. Salamat. Dadalaw po kami doon. Maybe this weekend. Okay, kunin ko muna ang apo ko ha. Sama ko muna siya. Did you cook it? Bakit maalat? Malakas na tawang kumawala sa Yaya dahilan para ang lahat ng mata ay matuon dito.
Hi, Ma'am Tams. Nagpapaniwala ka kasi sa mga pambobola niyang si Sir Jan eh. Alam mo ba na minsan kung sino pa ang taong mahal mo, yan pang madalas na magsinungaling. Hoy, Yaya, tumahimik ka ha. Hindi ako sinungaling. Sarap kaya? Sarap sabay inom ng tubig. Sabi uli ng Yaya na tumatawa pa rin. Agad namang tumayo si Tams na masama ang muka. Nilapitan nito si Jan at bigla nilang kinurot sa tagiliran. Dahilan para mapahiyaw ito ng husto. Pag si Tams nagalit sa akin, Yaya, lagot ka talaga sa akin. Ikaw ang lagot, Sir Jan. Matutulog ka sa labas ng kulambo. Natatawang pahabol ng Yaya. Tumuloy siya sa kusina at nakita niya si Tams na nakatayo sa may microwave oven. Anong ginagawa mo? Che, sinungaling. Hindi masarap naman talaga. Tigilan mo ko dyan, scrambled egg lang yun. Anong isasarap nun kung maalat? Agad siyang hinarap ni Tams at pinagkukurot sa tiyan. Kakainis ka talaga. Hi Tams, ang cute-cute mo talaga. Kasi naman kababae kong tao, hindi ako marunong magluto. Marunong naman Hindi lang masarap, kainis. Ayos lang yun, magaling ka naman sa ibang bagay bawing-bawi. Makahulugan itong sabi at tumawa pa. Agad na nailayo ni Tams ang upper limb niya dito. Pasaway ka talaga. Sabi niya at pinalo ito sa dibdib. Tumawa lang na malakas si Jan.